Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan mainit itong pag-uusapan natin. Senator Soto, nabisto ang galawan ng mga diskaya. Subiri, hinastigo si Boy Dila na todo palusot. Escudero, sinampal ng katotohanan ni attorney. Matapos umamin ng DPWH na merong ngang mga ghost flood control projects lalo na sa Bulacan kung saan baluarte ito ni Senator Joel Villanueva at dawit nga dito ang mga kontraktor na pinamumunuan di umano ng pamilya Diskaya. Kaya matindi ang birada ni Senator Soto kung bakit nakakalusot pa din ang mga Diskaya samantalang blacklisted na ito pero mapahanggang ngayon ay nakakakuha pa din sila ng mga bilyong-bilyong proyekto. Samantala, lalo namang kinastigo ng taong bayan ang mga palusot ni Senator Villanueva na wala daw itong kinalaman sa mga proyektong ito. Bagkos, mahal na mahal niya daw ang Bulacan. At Escudero, wala pa ding lusot matapos real talkin ng batikang abogado. Nako, abangan niyo po yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike po muna ating video, pakishare na din po. Subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Layon ng fraud audit na mangolekta ng mga dokumento upang makita kung mayroon fraud o peking transaksyon kaugnay ng proyekto. Batay sa report ng COA, mula sa higit 548 billion pesos na mga flood control projects sa bansa, ang Central Luzon ang nakakuha ng pinakamataas na pondo na abot naman ng halos 100 billion pesos. Ang Bulacan naman ang nakakuha ng pinakamataas na pondo sa rehiyon na umabot ng nasa 44 billion pesos. Kamakailan lang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang investigasyon sa mga flood control projects matapos niyang pangalanan ang top 15 na mga contractor na nakakuha ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Pag titignan mo yung report sa atin, completed lahat. Meron na yan. Tapos, ito na naman yung quality. Madaling makita. Hawakan mo yung semento dito. Unang-una yung semento, ganyan lang kakapal. Dapat 18 centimeters. 18 cm, mga 18 inches. Parang kalsada. Dapat ganyan kakapal. Ganyan lang naman dyan. Pag subukan nyo mamaya, hawakan na nyo sa kamay, kayang durugin. Malabnaw yung semento na ginamit. Nagtipid sa semento, nagtipid sa... Tapos, meron dapat desiltation. Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagde-dredge. Although sa report namin, nagde-dredge sila. Ayan na naman. Pahahanapin natin yung sinong responsible dito sa gobyerno, sa private. At kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa. Managot sila, wag sila managot sa akin, managot sila dito sa mga tao dito. Totoo naman, di ba mga kaibigan, na dapat lang na managot itong mga kontraktor na to at mga dawit ng mga politiko dahil sa mga kabalbalan nila. Sayang yung mga proyekto na sana ang makikinabang ay taong bayan. Dahil pera ng taong bayan yan hindi naman pera ni Pangulong Marcos. Tapos mga kaibigan, itong mga kontraktor na to ay meron talaga silang mga kapit na mga politiko. Oo. Kung hindi congressman, sinasabi mga senador. Tapos yung iba nga naman mga kaibigan, kung hindi sila yung mga kontraktor na may mga protector, abay sila mismo yung mga politiko na kontraktor na din. Ganyan katindi mga kaibigan. At tila nga ang nangyayari mga kaibigan kahit may mga blacklisted na mga kontraktor, abay nakakabalik mga kaibigan at nakakakuha pa ng mga bilyong-bilyong proyekto. Tulad na lamang nito mga kaibigan. Minority Leader. Thank you, Mr. Chairman. Picking up from the issue that you brought out about equipment, paano po nagka-qualify itong mga construction company na to, Secretary Bonoan? Like, kung I'll just point a finger in one of the top 15, we found out from the SEC that the MG Samidan Construction, which is included in the top 15 ni Presidente, paid up capital is only 250,000. But they were able to bag 5.02 billion flood control projects. Grabe. Paano po nilang nagawa yon kung ganun lang ang paid up capital nila at ganun lang ang kapasidad nila? Paano pinapayagan ninyo? Paano nakaka-qualify sa inyo? Mr. Chairman, Your Honor, I think the paid-up capital is actually the paid-up capital for the company. The basis for us to evaluate whether he's qualified is actually on his net financial contracting capacity, and this is actually to be submitted by audited and submitted by the Bureau of yung financial statement by the BIR.
So dito po kayo nagbe-base po yung net financial contracting capacity po, hindi po Yep. sa Okay, as far as I mentioned, and pagka nakalusot sa PIR. BIR, Yeah, pick up. For one thing, he has to have a license, contracting license, Your Honor, issued by the Philippine Contractors Accreditation Board. Now, and then, if he wants to participate in a particular project, he has to show that he has the equipment and technical capability to do it. And then yung financial- how do they do that? They have How do to they show present- you? They have to present actually which equipment that they will assign to the project, either owned or leased. They have Sa to put it into their DPWH. document. Your And Honor. you have a department or a bureau that looks into that. Before award of the contract, we have to see the equipment, Your Honor. Sinong we? When you say we, the implementing what is your office. implementing agency? It's What- either what the bureau? district office, or the regional office, All or the right, the central district office. office or the Regional office. regional office. And big projects by the central office, Your Honor. All right. Now, when a company or a construction company like that is, let's say, blacklisted, Yan. once a company is blacklisted, what happens? Once a company is blacklisted, he cannot participate in any government infrastructure project for 1 year, Your Honor, from the time he is blacklisted. What about if they put up another company? Well, there's another process for that, Your Honor, actually. So it's the company. So, pinapayagan nyo na. The company will evaluate it on the process, on the company itself, Your Honor. You see, Mr. Chairman, I'm particularly asking about St. Gerard Construction, no? Owned by the Discayas. See? They were blacklisted. But they, again, afterwards, put up Alpha and Omega. Sa top 5 ninyo. Sa billion, bad control. Then they put up St. Timothy. Sila rin may-ari. And all these three companies na may blacklisted kayo have all the same addresses and the same owners. Bakit pinapayagan yun? Ganun. Blacklisted na eh. Siguro yung blacklisting nila, Mr. Chair, is actually tapos na yung yung period of penalty. Because as I said, when you're blacklisted, you have only 1 year to be blacklisted. Then you can participate again. Grabe, 1 year lang. Parang agrabyadong Pilipino doon. Totoo. Agabiyado nga, Totoo. Senator Tito. Totoo. Chairman, ganito ang gawin mo. Your lawyers can advise you. Meron kaming tawag dyan. You have to pierce the veil of corporate fiction. Kahit ano pang gawin niya, siya pa rin yun eh. Totoo. Kaya tagpasin mo siya. Multo ka na eh, huwag ka nang mabubuhay. Pag multo lang. Ganun lang yun. Sir Secretary, ladies and gentlemen, we promise... Mr. Chairman, sorry, just one point, and I would just like to add to what the minority leader is talking about. Bayan na mga kaibigan, no? Magsasalita na. Yung taga Bulacan na si Villanueva, oo. Ano bang ginagawa mo kasi, sir? Senator Villanueva, oo. Naging congressman ka na lahat, naging senador ka, ba't ganyan yung Bulacan? Antindi. Sige, pakinggan natin mga kaibigan si Villanueva. One, it's disappointing and really, Secretary, it's unacceptable. It's the same address. Aba? It's the same company. Parang napakahirap, napakadali na mahuli. So, Drama, oh. sasabihin siguro nanonood sa atin, kung gusto nyong hulihin yan, uhulihin nyo. Kung hindi, talagang hindi. Number two, Mr. Chairman, and last but not the least, Secretary, may I ask, of this top 15 contractors named by the President na may total 100 billion na projects sa gobyerno, would you know how many of these contractors were just used by the real contractors by using their licenses? Kasi ang dami ho sa aming nagsusumbong, pati ho dun sa website ng Pangulo, tinignan natin, yung mga license lang nila yung ginamit, Secretary, at hindi sila talaga yung gumawa. In fact, kanina, Mr. Chairman, when you were asking, I wanted to pound that question that you were raising kanina dun sa isang contractor, kung sila talaga yung gumagawa. That will be part of our next hearing, Mr. Majority Leader. Gusto ko lang maano kay Secretary kung meron po silang data or record, kahit submit na lang, kahit hindi sagutin. But if you have any information with regard to this matter, we would be gladly, we would want to hear it from you, Secretary.
Sinasabi mga kaibigan ni Senador Joel Villanueva, marami daw nagsusumbong sa kanya. Mula pa daw noong 2021, abay talagang inaaksyonan niya daw ito. Talaga ba? Bakit ngayon lang? 'Di ba? Anong ginawa mo? Bakit ngayon lang na bumoboses ka, ngayong lumabas yung mga ganyan na kabalbalan? Lalo na dyan sa baluarte mo, Bulacan. Oo, sinasabi mo maraming reklamo. Tapos, anong ginawa mo? Bakit ngayon lang, sir? Sorry. At this point in time, Your Honor, this is what we would like to look into actually. Kasi from the face value of the contracting process, it's the same company that would apply for in the bidding process. Ganito yun, Mr. Secretary. Sa initial report nyo kasi, there are 9,698 projects. Pero sabi nyo rito, 179 projects were undertaken by the 15 identified contractors by the President. Para bang ibig sabihin, only 2% participated. Hindi po yun eh. Ang gusto natin sabihin, ilan dito sa mga 15 contractors na ito ang nagpahiram ng paulit-ulit ng kanilang lisensya. Kaya nga kumalat ang personalidad nila. Na-cover nila practically all regions of this country. Tama. That will be one of the subject matters of the next hearing. So ayan mga kaibigan, matindi to. Aabangan natin yung mga update nito, lalong-lalo na dito nga sa mga kabalbalan ng mga kontraktor at mga politiko na dawit patungkol nga dito sa flood control projects, lalong-lalo na dito sa Bulacan. At ang matindi dito mga kaibigan, yun na nga, itong mga diskaya, di ba? Sample na lang ni Senator Soto na nakakabalik sila kahit pa blacklisted kasi nga naman 1-year period lang yung magiging penalty nila. After that, pwede na ulit sila makakuha. Yung iba naman mga kaibigan, siguro kahit na na-penalty ka, ngayong taon na to, abay gagawa ka lang ng ibang mga kumpanya. Kaya naman siguro yung ibang mga kontraktor dito at magmamay-ari ng mga multiple na mga kumpanya. Kaya naman mga kaibigan, itong si Senator Joel Villanueva, sinasabi niya na kailangan daw managot at kung pwede daw ay parusahan ng bitay itong mga kontraktor na to at mga politiko na talagang nambabalahura sa kabulastugan dito nga sa flood control projects. Pero ang tanong mga kaibigan, matindi ngayon ang mga kabulastugan na nangyayari dito nga sa mga proyektong ito ay mismo sa Bulacan, kung saan baluarte mo, naging congressman ka na lahat, naging senador ka na, pero bakit hindi mo ito nakita, sir? Pero ang sabi ni Senator Joel Villanueva mga kaibigan, wala daw siyang kinalaman dito. Ito, pakinggan niyo ito yung palusot niyang malala. Looking into this problem in the flood control program, especially in my beloved province. Gusto ko kayong categorically tanungin kasi hindi na ho ako mahihiya. Secretary Bonoan, nandito po ang RD ng Region 3, RD Tolentino. Categorically, may I ask if there was one time in my life, not even when I was a congressman, ito na lang naging senador po ako, naglabi po ba ako sa inyo ng kahit na ano o kahit isang flood control project, contractor, etc. in my public service career? Meron po ba na nilapit? Meron po ba na nagsabi ako sa inyo, ito dapat ang gawin at ako'y eksperto? Pwede niyo po bang sabihin lang, just for the record? Well, for the record, Your Honor, I don't recall anything that came from you to propose any flood control project. RD Tolentino, just to put on record. Yeah, same as Secretary said. Thank you. And I just want to put this on record. Ever since we have met and we talk about flood control programs, I always ask you, Secretary, I always ask you, RD, what do we do? How can we help? And these contractors na nakita ko, in fact, mali-mali pa nga yung numero ko pala ng mga nakaraang panahon. Itong mga contractors na nasa Bulacan lahat, ni isa ho dito, wala akong kilala dito eh. Nagulat po ako dun sa lumabas na total number or figures na Wow hawak talaga nilang mga proyekto. kaibigan. And ngayon, may possibility pa na may ghost projects. I hope that siguro kung ibabalik yung death penalty, sana sila unahin na Senator Bato. Maraming salamat, Mr. Chairman. So mga kaibigan, naniniwala ba kayo dito sa sinasabi ni Senator Joel Villanueva na wala daw siyang kinalaman, hindi niya kilala itong mga kontraktor na to? Again mga kaibigan, naging congressman na to, senador na, at sinasabi niya mahal na mahal niyang Bulacan. So anong nangyari, sir? Bakit nalulusutan kayo ng mga kontraktor na to? Hindi ba nakakahiya yun? Baluarte mo yan, tapos ninanakawan ka ng mga kontraktor dito. Anong ginagawa mo, sir?
Oh, akala ko ba inaaksyonan mo yan? Akala ba namin maraming nagsusumbong sa'yo? O bakit? Bakit nakakalusot itong mga to? Kung sinasabi mo na 3 years ago pa, umaaksyon ka na patungkol dito. So anong nangyari? Kaya hindi mo masisisi ang mga kababayan natin na mag-isip talaga na totoo ba na wala kang kinalaman dyan? Totoo ba na hindi mo kilala yan? Naging congressman ka na nga sir O dyan sa Bulacan. Pero ba't ganyan? May nakakalusot pa rin. Pero ito matindi mga kaibigan. Ang sinabi ni Senator Zubiri. Ito. Sabi niya, wag na tayo magsanto-santo dito. Sino ba yung pinaparinggan dyan mga kaibigan? Di ba? Sino ba yung pastor? Diba? Sinasabi na Pastor Joel. Tapos sinabi niya dito na let's address the elephant in the room. Hindi lang DPWH yung dapat sisihin dito. Ilabas natin yung listahan. Sino ba nag-amend niyan? Paktay mga kaibigan. Yan yun di ba? Sino ba yung may issue ng mga singit-singit dyan sa BICAM? Di ba? Sino yung lumalabas na senador na matindi yung pagsingit daw dyan? This is Escudero. At sinasabi nga mga kaibigan, malaki ang naisingit dito nga sa distrito at sa lugar mismo ni Villanueva, ang Bulacan. Pero mga kaibigan, ang nakakahiya, hindi naman ramdam na mga kababayan natin dyan sa Bulacan yung proyekto patungkol nga dito sa mga flood control projects. Sabi nga natin mga kaibigan, di ba, ginagawang gatasan ang Bulacan. Ginagawa kayong mangmang at tanga ng mga kontraktor na to. Tapos, ang matindi dito mga kaibigan, gina-justify pa ng mga supporter ni Escudero at ni Villanueva na wala naman daw masama na tumulong itong mga kontraktor na to sa mga politiko tulad ni Villanueva at ni Escudero na sinasabi nga mga kaibigan na tumanggap sila ng tulong o donasyon galing sa mga kontraktor na to na merong mga government projects. Kaya naman sinasabi ngayon mga kaibigan ng batikang abogado, abay meron mga kaibigan pananagutan yan. Eto. Even on ground of delikadesa, hindi dapat ginagawa yun Dahil kung ikaw nga ang presidente ng isang korporasyon, alam mo naman na merong ganung batas, hindi naman ginagawa yun. O kaya naman kung ikaw ang kandidato, hindi mo naman siguro dapat tatanggap yun. Especially na ikaw ay abogado na alam mo na parang pwede masabing there's a way to circumvent the law, di ba? Sasabihin mo nga na, well, I am donating as a private individual. So siguro dapat magkaroon talaga ng kung sakali man mabago yung batas na maging mas maliwanag na kahit yung mga individual as long as they are officers of the corporation kapag sila nagbigay, dapat kasama sila sa mga prohibited contributors para hindi magkakaroon ng ganitong pagtatalo. Pero ito ay tungkulin na ng Commission on Elections kasi may nagsalita na nga si Mr. Escudero tungkol sa bagay na yan, dapat yan ay tinitingnan na kaagad ng COMELEC. Alam mo kasi may mga desisyon ng ating Korte Suprema na sinasabing even if there is no petition filed with the COMELEC could motu proprio could look into a matter which falls under its jurisdiction or in order to ensure a clean, honest, credible political exercise dito sa ating bansa. At ito isang pagkakataon na kung may na-discover ng evidence, whether it came from the person himself or from other sources, as long as these are material evidence to prove certain irregularities or election fraud, dapat motu proprio, yan ay tinitingnan na ng Commission on Elections. Considering na ito ay nagkaroon ng public awareness about this matter, mukhang hindi lamang si Mr. Escudero ang nalalagay sa ganitong sitwasyon, kundi mga iba pa na maaaring similarly situated. Alam naman natin na kapag ikaw ay mayroon kang negosyo at ikaw ay nakikipag-deal sa gobyerno, yung mahanap ka ng mga padrino, ganyan nangyayari sa atin. Tama. At sa pamamagitan ng mga padrino na yan, diyan pumapasok, tinatawag natin graft and corruption, na ang isang opisyal ay maaaring matukso na tumanggap ng suhol para paboran ang nasabing kumpanya. Kaya yan ay mabigat na pinagbabawal, na yung isang kumpanyang nagkakaroon mayroong negosyo sa ating pamahalaan ay dapat na pinagbabawalan na gumawa ng nasabing mga contribution. Kasi papasok dyan tinatawag na utang na loob. Malaking utang na loob kay congressman, kay senador, kay ganito, sa presidente. So kailangan magbigay ako ng donasyon para susunod na magkaroon ako ng business sa gobyerno, ay madali ako mapapaboran. Yung favoritism, dyan, ariyanan, at yung giving undue advantage sa mga kakilala na nagbibigay sa kanila ng ganyang mga pagkakataon,
So yan ang dahilan kung bakit mayroong ganitong mga uri ng batas sa ating halalan. Kung sincero ang ating COMELEC o any agency of our government na tingnan ang bagay na ito, napapanahon na para yan tingnan natin. Kasi tulad nga ng sinabi ng Pangulong Marcos, napakalaki pala ng mga nasasayang nating pera. Isipin mo yung mga flood control na yan, ganun pala kalaki ang halaga niyan. Oo nga. 500 billion. Nasaan napunta yan? Paano napunta yan? Bakit ganun pa rin? Taon-taon ay lagi na natin pa rin ang ating problema. So yan ang dahilan kung bakit mayroong ganitong mga uri ng batas para hindi nagkakaroon ng ganyang uri ng transaksyon sa ating pamahalaan. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Atty. Makalintal na walang lusot talaga itong mga politiko na ito na talagang tumatanggap ng mga donasyon galing sa mga kontraktor na ang proyekto ay galing sa gobyerno. Kasi nga magkakaroon talaga ng conflict of interest. Taliwas sa mga sinasabi ng mga supporter ng mga nadadawit dito sa usapin na to, na sinasabi nga na wala naman daw masama na tumanggap ka ng tulong galing sa mga kontraktor na to. Hindi ho. Andyan na ho, sinabi nga ni Atty. Makalintal, meron talagang conflict of interest dyan. Kasi nga, pag yung kontraktor nagbigay ng tulong o donasyon sa mga politiko, abay asahan nyo mga kaibigan, hihingi yan ng pabor pag nanalo yung isang politiko. O di ba? Pabor na syempre, bandang huli ay silang dalawa yung makikinabang. Tapos mga kaibigan, may mga senador, may mga ilang congressman ang gagamitin na naman itong issue ng flood control projects na to para magpag-grandstanding. Yung iba dito talaga, akala mo talaga ang linis-linis, no? Tulad nga ng sinabi ni Zubiri, wag na tayo magpakasanto-santo dito. Dapat pangalanan na kung sino yung mga yan, di ba? Kasi totoo naman mga kaibigan paano nagkaroon ng mga pondo yan? Di ba? Kundi dahil sa sinasabi ng Senator Lacson na singit-singit, lalo na sa BICAM. At sinasabi nga mga kaibigan na Senator Lacson na ito ang pinaka-corrupt na budget na ginawa nung panahon ni Escudero. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.